So hello po mga kababayan, welcome back muli sa ating munting channel. It's me, Roel of Malalag. So if you are new to my YouTube channel, please do like, share, and subscribe. And also po, please don't skip ads po sa ating mga uploads para mas marami pa tayong matutulungan kagaya po sa mga kababayan nating nandito po sa lugar po ng Bukidnon. So ngayong araw na ito mga kababayan ay muli nating bisitahin po si Maybel. So dahil po sa kumbaga monthly visit natin sa kanila, no, kasi nga scholar siya. Every time na magpapadala po yung kanyang sponsor sa kanyang scholar ay binabalikan po natin siya dito, 'di ba? Para iabot yung allowance, syempre yung update din po kay Maybel kung kumusta na din po. No, kaya ngayon samahan niyo po ako at maraming salamat kay Tita Francisca Pascua sa lahat po ng tulong niyo po, lalo na po sa mga beneficiaries ko na talagang dalawang may sakit po sa pag-iisip na shoulder niya po lahat yung mga gastusin or yung mga gamot maintenance at scholarship, no, para kay Maybel. Syempre, pa-support din po sa ating mga kasamahan po sa kanilang YouTube channel po, no, sa ating mga kasamahan dito sa bundok na umaakyat, sumusuporta sa atin, umaalalay sa ating mga mission. Kaya ngayon, in 3, 2, 1, samahan niyo po ako mga kabayan. Let's go! So ayun, nandito tayo muli sa kanilang bahay. Grabe, no, wala tayong masabi sa kanilang bahay. Napakalinis pa rin po. Kahit sobrang, kumbaga, ilang araw na po, or ilang months na din po simula nung na-ribbon cutting. Pero still, makikita natin na parang walang pinagbago, di ba? So, andito si Maybel. Maybel, kamusta? Okay lang po. Ha? Galing kang school? Grabe. Kumusta naman kayo dito? Okay. Ayun. Si Papa mo asan? Nasa loob. Sa loob. Pwede pala guys, So, after ilang weeks kaya, or months, kailan kami huling pumunta dito? Tagal na? Tagal na siguro. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Okay lang po, kuya. Ayan. So, mag-hello ka sa mga viewers natin. Na-miss ka din nila. Hello po everyone. Good afternoon po. Kailan yung, kumbaga, end of school year? April po siguro. Sa April. So next month na. March man na ngayon. Ay, sa June pa, kuya. Sa June pa. Sa June. April, May, June. May kumbaga, 3 months pa, di ba? So, ayan yung bahay nila. Napaka-organized pa rin, Napakalinis. Grabe. Saan yung mga kapatid mo? Nasa school. Sa school. So ngayon, wala kayong pasok? Wala po. So sakto, sa pag-uwi po niya ngayon, nakabisita tayo muli, di ba? Ilang araw na kaya tayo hindi nakapunta dito. Dahil din po sa sobrang busy natin, and last time na dumaan tayo dito ay meron kaming doon vlog, di ba? Doon kina Bibi. So ngayon Maybel, nakabisita kami kasi gusto lang namin ma-update ka, or gusto namin ng update galing sa'yo, di ba? Lalo na sa ating sponsor kay Tita Francisca, na kukumustahin ka niya, di ba? Kukumustahin ka niya. Kumusta yung pang-araw-araw niyo dito. Pwede mo tawagin mo si Papa mo para syempre makausapin natin. Paska. Ayan. Anong trabaho ni Papa mo ngayon? Wala po. Nag-rest po siya, kuya. Pero may mga tanim pa naman kayo. Mayroon. Ano yung konsumo niyo ngayon dito? May konting bigas po dahil sa last Friday may na-harvest po kami na saging. Kamusta po? Ayun, Dito po kayo, upo. Kay Ayan. Kamusta po kayo ngayon? Ano pong pinagkaabalahan niyo po? Antok ka. Okay. Antok ni Himuno kunta. Kuan saging ja sir na mga unas ba. So yun yung mga tanim niyo po na saging. Oo, wala pa. Maliliit pa yung mga bunga? Or wala pa? Gagmay pa sir. Maliliit pa lang. Kumusta naman yung mga tanim niyo pong iba? Ano pa yung mga ibang tinanim niyo po? Mani sir niya wa pa kuni pugasig mais kay init. Mainit pa, Puro lang, kumbaga straight ang init dito. Oo, Diba? na sir. So paano yun tayo pag ganun? Aabot ng 1 buwan or sobra yung tag-init dito, ano yung diskarte niyo pong gagawin para makatanim po kayo? Kuan sir, diyan lang sa pasapa sir kanang kuan magtanong og kuan balanghoy kay mo na hindi ka kay siya mamatay ang balanghoy itanom. Bali yan yung konsumo niyo po. Oo. Pagdating ng taghirap na, di ba? Lalo na ngayon, crisis na tayo, di ba? Oo. Sobrang hirap at napakamahal na po ng mga bilihin. Buti may mga pabigas naman kayo. May bigas kayo ngayon?
nay gamay sir. Nakabili kayo ng bigas. Oh, gamay ra. Ano yun, galing sa kita niyo po sa ano? Sa saging sir. Saging. Mm. Magkano bang kilo ng saging dito sa inyo pag ano? Pagbili Kuwan, po sir, ng buyer. Dili magpareha sir. Nay kung laras 26 kung classify yun 30 ang kuan. Yan ay 26. Yung mga 30 kilos, 30 per kilo, magaganda yung ano nun, quality, Oo. di ba? Mm. Pero yung mga 26 mo nang medyo ano, mga pinilian na, Oh, local sir. lokal na. Mm. Ngayon po, marami naman kayong mga tanim na saging diyan. Nana sir, Mga gagmay. maliliit. Oo. Kasi ang saging tay kahit tag-init, makakasurvive man sila. Oo, sir. Ayun, no? So, ang kailangan lang talaga po, kumbaga, kugi lang yun, no? Oo, sir. Ang kugi. Kumusta naman yung pagtira nyo dito sa bahay nyo? Okay ra sir. Okay. Kumusta naman yung pagtulog nyo sa loob? Napapansin ko, napakalinis ng paligid nyo. Ang Sino nagme-maintain ito? Ang Asawa niyo po? Oo, sir. Grabe, Kaya si Mabel, napakalinis. eskwela man dito Oo. niya, ang inahan niya ang dito dire. Katulad yang So, mga araw-araw talaga nila na nililinisan yung bahay, ano? Pati sa loob, no? Nakikita natin sa loob, napaka-organized pa rin ng mga gamit. At dito sa labas, no? Wala tayong makikita kahit anong mga damo. Di ba? Napuno po ng mga bulaklak. Ayun. So, si Mabel, every time na walang pasok, kailan yung walang pasok mo? Every Friday po. Friday lang. So, pag Friday, umuwi ka dito. Kapag uwi ka dito, ano naman yung naabutan mo dito ng mga konsumo nila? Minsan po may bigas na mais. Bigas na mais. Yun yung yellow corn, hindi? Yellow Yellow corn. corn. Magkano ang yellow corn dito ngayon, tay? Magkano kilo? Hindi yan binibili kuya eh. Pag may mais ka, ipapagaling sa ubos. pan yung magsanggi ni sir na ibahin. Ayan yung ano nyo, kumbaga hati nyo Oo. sa pagsanggi. Oo. So every time na walang-wala na kayo, ginapagaling nyo sa ubos, Oo, sa sir. buko. Mm. So yung bigas mais na yun yung konsumo nyo. Oo, sir. Grabe, no? Pero ikaw, tay, nakatry ka po ng ano, nakaranas ka po ng financing. Wala, sir. Ay, hindi ka nag-try nun? Wala, sir. Bakit di ka nag-try po ng ganun? May kapinan, sir. Dito sa inyo, wala pong nagpipinance ng sakahan, mga mais. Na, sir. Pero wala na. Ang usay, masyult man ta. Normal talaga yun, no, na OD. Oo. Ma-short yung ano, Masyult. failure. Napatay utang mo nang wala nang kung ang utang kay masigmula ko ba ang utang. So, ang gusto mo na lang po na sariling tanim na lang, Oo, di sir. ba? Kasi sa inyo naman itong lupa dito, so mas gusto mo na sariling tanim na lang kahit kahit kailan ma-harvest o kahit anong Maaga may sir, ma-harvest basta kayo. basta meron lang kayong kikitain doon. Kasi mahirap naman tayo kung financing, di ba? Oo, sir. Hindi natin alam yung panahon pag straight yung puro init lang, failure yung tanim, di ba? Ang mga puso walay unod, di ba? So pagdating sa harvesting na sa sanggi, pag sanggi na, ma-failure na ka. So ikaw pa may utang doon sa financier. Oo, sir. Grabe, no? So yun yung usual na naririnig natin or na-encounter natin ng mga problema, no, doon sa mga nagpi-finance, no, doon sa umaangkat ng pera doon sa mga financer. Swertihan na lang pag may tubo. Oo, no? sir. Yun yung para sa kanila. Pero pag wala, sila pa yung magkakautang doon sa financer, di ba? So, ngayon tay, ano po yung pinagbago po ng buhay niyo po ngayon? Simula nung hindi ko kayo natagpuan dito, 'di ba? Dating bahay niyo po. Hanggang sa ngayon, 'di ba? Na nagkaroon na kayo ng bagong bahay. So may kabaguhan sa inyong kinabuhi. Sir, may naging kabaguhan sir kay may balay. Tapos ang Komportable naman kayo dito sa loob. ang pagtrabaho na lang ang akong problema para sa kuan sa mga manghod ni Mabel pag unsa na pag pa-eskwela wala na manikamot ko nga mo kuan lang gid. Sikap talaga, no? Kumbaga, kailangan talaga na pagsusumikapan yung pangkonsumo nila sa araw-araw.
Kasi nga yan, provided na po yung bahay niyo tayo, komportable na kayo dito. Ang kailangan na lang dito, yung kakainin niyo po sa araw-araw, di ba? Oo, sir. So, ano naman talaga, kumbaga, yan naman talaga ay, kumbaga, kailangan yung pagtrabahuan, no? Yung inyong konsumo sa adlaw-adlaw. So, ayun, mabuti sinundo mo si Mabel kanina. Oo, sir, kay wala lang ko ni kuan. Ako na lang ato dito kay kanila ginaghan kayong mga maliskrasya. Oo. Gusto mo na, ikaw na lang ang susundo doon kay Ako na Mabel. lang, ako na lang mo kuan sa iya dito sa Valencia. So, every time na, ano siya, kumbaga, walang pasok, pinupunta mo doon sa kanila, Oo, sa, sir. sa Valencia. Hmm. Okay. Okay naman yung school mo. Okay ra po. So, at least tatay, no, na nakita mo talaga yung pagsisikap ni Mabel para sa pamilya. Oo. Ano po? Kumusta naman yung isang anak niyo po, yung nasa Davao? Okay na, sir. Okay naman. Anong grade na yun? Anong year na yun? Second year po. Second year college. Mag third year na siya. Mm-mm. So, tayo talagang bilib po kami sa iyo, no? Kasi nga, lahat ng mga anak niyo po, ang gusto niyo talaga makapagtapos sila ng pag-aaral. Oo, sir, kay naagyan na mo nga sama sa ako aginikan nga wagi ko natapos mo na nga akong pag laom dito na lang sa akong mga bata. Kasi nga, napagdaanan daw po nila na sila po, tsaka yung magulang niya, hindi po nakapagtapos. So, ang ginagawa ni tatay para sa mga anak na lang, di ba? Oo, Na, sir. kumbaga, hindi nyo man po na naranasan na makapagtapos sa pag-aaral. So, doon mo na lang po, kumbaga, binuos yung suporta mo sa mga anak mo, Oo, sir. di ba? At Lisod- maswerte ka din po sa mga anak mo dahil porsigido sila mag-aral, di ba? Oo, sir. Lalo na si Mabel na nakitaan natin na talagang may potential na makapagtapos talaga. Di ba? So ano man yung masasabi mo kay Mabel sa pag-aaral niya? Kung istorya lang sa akong bata, padayon lang pag-eskwela. Kay lisod kayo nga basig maparya mo sa amua na walay grado. Init ulan amo matagamtaman. Tungod kay wala mi ka eskwela. Mao na nga Mabel padayon lang yung pag-eskwela. Ug usap pod salig lang sa Ginoo. Ayan, no? Napakaganda po ng mensahe ni tatay. No? Kumbaga, makabuluhan. Di ba na kailangan pagsikapan sa pag-aaral kasi yung opportunity sa pag-aaral tay, andyan na, di ba? Kasi naging scholar na si Mabel. Hindi ka din nagkuha ng ibang scholar, Mabel? Hindi po. Sa IP, di ba may IP na? May inano po yung IPMR namin sa akin po. Tas siya po yung nag-asikaso po. Nasikaso. So, ngayon hindi ka pa Hindi pa po. kumbaga hindi ka pa scholar doon sa kanila. Hindi sa pa po. IPMR. Pero malaking tulong din yan, di ba? Kung i-grab mo yun or magpasa ka ng requirements, halimbawa maging grantee ka, every semester may matatanggap ka doon. Diba? Maliban pa doon sa personal na scholar mo talaga na kay Tita Francisca. Diba? Kasi malaking tulong naman yan talaga. Maging scholar ka ng, halimbawa, sa CHED, kung wala sa CHED, sa IP, no, IPMR. Ayun. Kumain na po kayo, tay? Kumain na po kayo? Oo, sir. Ha? Ikaw lang. Sino natutulog dyan sa kabila? Si mama mo? Inahan, sir. Kumusta naman siya dyan? Okay raman, sir. Okay naman yung dyan. Di naman malamig paggabi. Oo. Dili man po siya makatulog kasi kay igangan. Mainit Sanay na kasi siya doon sa nila, sa dating bahay lang no na ganito. Ang kauban niya, akato akong bata nga si Masay. Silang dalawa lang dyan. Dalawa sila. Ayos Ay, wait lang. Sige, kaon sa ero ya. Sige, sagot dyan. Okay, so tay, ano yung mensahe niyo po kay Tita Francisca po sa pagtulong niya po doon sa anak mo na suportahan sa pag-aaral niya? So, ma'am, dako yung pasalamat dako nga inyong gisuportahan akong bata. Kay walang mahimo nako.
So salamat gyud nga gitabangan ako gitabangan nimo si Mabel, ma'am. Walay laing kasulti na ko, pasalamat dito sa imo. Dako gyud nga salamat nga inyong gitabangan ang akong bata. At kay Mabel naman tayo, ano yung maipapayo niyo po sa kanya? Mabel, tarong lang gig eskwela. So, doon na yung pa-eskwela si imo, si ma'am. Amping yun. Talag sara kana gihatag na sa Ginoo para sa imo. Tungod kay doon na ni suporta sa imo si ma'am. Importante di nimo sayangan ang gihatag sa Ginoo o na ipa-eskwela ka matapos nimo yung sa inyo mga pangandoy. Ang uyab-uyab di kay say kay mo na makabungkag sa imong pagtuon kung doon na kay uyab di kay sa gid. Ay raman kadang uyab pero maminti man kung makahuman ka wa na makababag sa imo kung makahuman ka sa imong gipangandoy. Mo na sir. Ayun. Thank you, Tay. Salamat sa payo niya po kay Mabel at alam ko na hindi niya po sasayangin yung opportunity na ito, di ba? Kasi minsan lang, no? Sa sobrang dami na nakatira dito dito sa lugar niyo, isa yung anak niyo po na maswerteng napili namin na ano, kumaga libreng scholar, di ba? Na mabigyan ng direktang tulong, di ba? Wala na requirements na ipasa, wala na i-follow up ng mga papeles. Basta makita lang ng sponsor na porsigido, interesado yung anak mo, diretso bigay ka agad ng pantulong, di ba? Ang bayad sa boarding house, ang bayad sa tuition, di ba? Tapos allowance. Ganun po ang scholar po ng community namin. So, ayun Tay, salamat sa iyo Tay, no? At siguro sa pagbalik natin muli, no, na makakausap muli natin si tatay. Sige po. So, Tay, salamat po, no? Thank you, Tay. Yan. So, ayun, Mabel, narinig mo yung payo ni Papa mo. So, isa din sa, kumbaga, dahilan kung bakit bumisita kami dito sa iyo ngayon. Dahil sa isang message. So, gusto ko i-confirm sa iyo kung totoo ba. Ito ay nalaman na din ng sponsor. So, tanungin natin si Mabel, 'di ba, kung totoo ba talaga kasi nga kumbaga andyan yung confusion, 'di ba, na kumbaga nalilito na kaya kailangan din na malaman din ng sponsor natin. So, nag-open kasi si Tita Francisca sa akin at meron siyang message na yun nga, may nag-forward yata sa kanya ng message na picture kasama mo yung lalaki. So, ano yung masasabi mo doon? Nag-message na po, nag-usap na po kami ni Tita Francisca through message po. That guy is my close friend po, kuya. At gaya ng sabi ko po, ang pag-aaral po ang priority ko. Marami pong nagme-message din po sa akin. Saan man po ako mapunta, palagi ko pong dinadala yung payo po ng magulang ko na ang payo niya po na wag muna. That was my close friend po, kuya. Ayun. So malinaw po, no? Kasi nga, kumbaga marami din pong nagsisirculate na mga messages or something, mga issue na ganun. Pero si Tita Francisca naman ay talagang gusto niya na i-confirm talaga galing sa'yo. Kaya pumunta kami ngayon dito. Kay Tita Francisca naman talaga, walang problema. Diba? Walang problema kasi nga
lahat naman daw tayo, kumbaga may puso para umibig, makakaramdam ng pagmamahal. Pero ang sa kanya kasi na, kumbaga, yun nga, sabi ni Papa mo kanina, yung pagjojowa, andyan lang yan anytime na kung gusto mo. Pero yung pag-aaral, minsan lang ito darating yung opportunity na tutulungan ka. So, ayan Tita Francisca, alaman niyo po. At ito naman po ay talagang pag dito, real talk talaga natin tinanong kaagad kay Mabel, di ba? Wala nang paligoy-ligoy kasi napapanood niya kasi, no, kumbaga ganun. So, sabi ko naman, wala naman akong alam diyan kasi nga matagal na ako hindi nakabisita kay Mabel. At kahit man na hindi kami nakabisita, kumbaga yung pag-PPM natin, di ba? Minsan lang pag pupunta kami dito, nagtatanong ako kung nandito ka sa inyo para yung lakad hindi po masasayang pag wala siya dito. So, ayun, ano lang, kumbaga, isipin mo lang una sa lahat, yung pinaka-purpose mo talaga, no? Pinaka-purpose mo na kung bakit ka nag-aaral, kung bakit ka nagsusumikap, lahat ng sakripisyo mo, isipin mo talaga. Di ba? Kami naman po, Mabel, kami nila, sa team namin, kay Tita Francisca, kumbaga hindi naman nagbabawal, no? Actually, hindi naman nagbabawal kasi personal na buhay mo na yan. Pero, tingnan natin yung mga factors kung ano yung makaka-distract sa pag-aaral mo. Diba? Hindi ko man sinabi yung pagjojowa ay makaka-distract. Depende din kasi yan sa tao. Diba? Depende yan sa kung paano nyo i-handle yung situation, yung relationship nyo. Meron naman nagmo-motivate sa bawat isa. Meron naman, kumbaga, bali distraction din, sometimes ganun. Pero, yun nga, para sa'yo, school muna talaga, no? Focus talaga sa pag-aaral. So, ayan, ano yung masasabi mo kay Tita Francisca? Salamat po palagi, Tita Francisca. Mag-ingat po kayo palagi. Ayan, at ang importante naman talaga, may connection ka kay Tita Francisca, di ba? May communication ka sa kanya. Na kung ano man mga update, ano man yung mga, kumbaga nakikita niya, direkta naman yung tinatanong sa'yo, di ba? Kaya yun yung maganda, na wala kang tinatago, di ba? Wala kang, kumbaga, ibang agenda dito, di ba? Purely pag-aaral lang talaga, at syempre, pamilya mo, di ba? Kailangan mo din na makabisita dito every time na wala kang pasok. So, ayun, Mabel, kailan ka babalik ulit sa Valencia? Mamaya po. Ay, mamaya ulit. Grabe. Parang ano ka lang dito, parang tag dito. Bisita lang, di ba? Oo. Pero bukas may pasok kayo. Mayroon po. So basta ang ano lang, kumbaga yung pinaka bottom line dito na sana hindi ka mawala sa focus, di ba? Kasi nga sayang na magsi-second year ka na. Si Tita Francisca ay talagang dedicated siya na tulungan ka talaga, no? Committed siya sa binitawan yung salita na tutulungan ka niya hangga't kaya niya, di ba? Hangga't may trabaho pa siya. So ipagpwede natin na bigyan siya ng malakas na pangatawan ni Lord para magampanan pa niya yung tungkulin niya bilang taga-suporta sa inyo. Kasi nga hindi lang ikaw yung tinutulungan niya. So meron pang dalawang may sakit sa pag-iisip na lifetime maintenance yung binibigay niya. 'Di ba? So isang ano din yan, malaking hamon din yan para sa kanya. Kaya ang tanging maisusukli natin sa kanya ay yung pagiging kumbaga pagiging loyal, 'di ba? Isa na 'yan. At syempre, yung wag mong sayangin, 'di ba? Wag mong sayangin yung opportunity. Ganun lang, 'di ba? So, mamaya bago ka pupunta doon, babalik sa Valencia. So, iabot ko na yung pinaabot niya na allowance, 'di ba? So, ito naman ay galing kay Tita Francisca para sa bagong allowance ni Mabel. So, ay Mabel. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, ayan, 8,000. Grabe. Thank you, Tita Francisca. No, salamat. At ayan, naiabot ko na po yung allowance ni Maybel, pambayad sa boarding house, sa tuition. So, ayan, Maybel. Isang message pa bago kami aalis para kay Tita Francisca. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo po, Tita Francisca. Huwag po kayong mag-alala dahil mag-aaral po ako ng mabuti para masuklian po yung tulong na binigay niyo po. Wala man po akong maibalik sa inyo na na mga bagay na maisusukli ko po sa inyo. Ang ano lang po talaga is yung pagpupursige ko po ng pag-aaral. Salamat po talaga. Mag-ingat po kayo palagi, Tita. Ayun. Thank you po, Tita Francisca, ano? At siguro ilang semester pa yung meron bago matatapos yung first Last year. semester. Ay, Last semester na? nag-exam na po kasi Nag-exam na kami kayo? sa midterm ng second semester. So yung pang last, ano pa? This coming May siguro. Sa May na. May. Yun na yung babayaran mo. Babayaran mo na yun? Oo po. Or panibago naman yun? Hindi po babayaran. Babayaran mo yun. Tapos, June pa yung last ano nyo, no? Tapos yung ano niyan, yung bakasyon nyo, July, August. So, bali 2 months naman. After nun, second year college na. Ayun, grabe. Hindi na lang, di ba? Ano na. Kumbaga, andyan ka na, di ba? Andyan ka na. Pagpatuloy mo lang yan. At kumusta naman yung pagiging student ng education course? Okay lang po, kuya. Di pa masyadong Hindi pa po. pressure. Hindi pa. Oo. Tsaka mo na mafe-feel yan pag third year or fourth year ka na, 'di ba? Kasi ganyan din na naramdaman namin dati. First year at second year parang chill-chill lang, kalma pa lang. First year tsaka second year, pwede ka pang mag-isip na mag-shift ng course kasi nga parang feeling mo hindi siya challenging. Pero pagdating ng third year, andyan na yung mga thesis, no? Tapos, fourth year, practice teaching. Diyan na pinaka challenging na part. Pinaka-exciting na part. Pero kumbaga, bilang estudyante, wag kang masyadong, kumbaga, stressful sa ACADS. I-enjoy mo lang, no? Kasi minsan lang na makapag-aral ka ng first year, second year. I-enjoy mo habang tawag dito, siniseryoso mo, 'di ba? Wag mong i-stress yung sarili mo, i-pressure yung sarili mo. Kasi nga alam ko na talagang madali lang para sa iyo, 'di ba? Kasi nga kapag motivated ka sa pag-aaral, parang normal makaramdam ka ng pagod. Pero syempre pag once matapos na yung mga gawain, parang fulfilling sa sarili, di ba? Yan ba yung nafe-feel mo? Oo po. Pero ano yung pinaka challenging na part bilang first year college? Ano yung kumbaga nahihirapan ka talaga? Siguro po yung sunod-sunod na reporting po. Reporting. Oh, normal yan. Reporting. Pero sa inyo, kumbaga, electronic na, kumbaga, PPT, PowerPoint sa inyo. Normal yan, no? Kasi nga, yung pinasok mo is pagtuturo. So, normal yan na magsasalita ka sa harap, mag-deliver ka ng, reporting mo. So, kumbaga, focus ka lang at syempre, minsan, gawin mo yun na mag-unwind ka, di ba? Pag wala kang pasok, pasyal-pasyal kayo minsan, di ba? So, ayun lang, good luck, di ba? Good luck. At siguro kung meron namang iabot si Tita Francisca, babalik naman kami dito ulit, di ba? So, ayun, maraming salamat at Kuya Vic, may sabihin ka kay Maybel? Ha?
Kasi isa si Kuya Vic na ano din, naka-witness, di ba? Naka-witness sa issue daw yun, di ba? Pero yun nga, hindi kami maniniwala hanggat hindi mako-confirm ni Mabel. Payo ko lang sa kay Mabel na focus lang sa sa pag-aaral, no? Kasi nakaka-distract din kasi yun eh. Dumaan din ako diyan eh. Nasira din yung pag-aaral ko diyan. Kaya pero para sa iyo, wag yung sayangin yung opportunity kasi ano yun, yung parang once in a lifetime lang yun mangyari. Kaya wag sayangin. Tapos basta wag tayo makalimot sa Panginoon na mag-pray lagi. Yun lang dong. May tiwala naman ako sa kanya eh. Ayun, grabe. Thank you, Kuya Vic. At talagang, kumbaga, darating man yung time na maging successful yung isa sa scholar natin. Yan po ay achievement po natin, di ba? Achievement ni Tita Francisca, lalo na sa community natin, di ba? Kaya tuloy-tuloy lang, Mabel, at just make Tita Francisca proud always, di ba? So, ayun lang, salamat at syempre alis na kami. Salamat Ganun lang kuya, kadali, salamat no? kaayo. Oo. So, ayun, maraming salamat po mga kababayan, no? Syempre kay Tita Francisca na always support talaga, no? Every time may problema, andyan lang siya na pwede mong lapitan, pwede kang maghingi ng advice, pwede mong sharean ng mga problema or mga iba't ibang thoughts mo. Open yung Tita Francisca sa'yo, di ba? So, ayun, thank you so much. God bless and see you po sa ating next vlog po mga kababayan. Bye-bye po. Salamat.